Nilista niya na. Si Pablo sa Galatians 5, ayaw na mga buwa ng kasalanang likas o sination. Nilista niya na. Sinisingit natin nung hindi nakalista. Pinipilit natin kaming kasalanan. Ang hindi sinasabing kasalanan ng Biblia. Kayo, moment by moment, may kapahingahan kay Kristo at nandiyan ang pinangyayari. Kasalanan ba sa mga Kristiyano ang hindi mangili ng Sabat? Sabat ay dapat bigyan ng pahalaga ng panahon ni Kristo. At ayon ang plano na una, nagkasala si Kristo. He was broken the Sabbath repeatedly. Nagkasala pala si Kristo sa pagbasa ng Sabat ng paulit-ulit. Pero kung tinatanggap na si Kristo ang hindi nagkasala, kung bakit naging qualified magbabayad ng ating mga kasalanan, hindi nagkasala si Kristo sa hindi pangingili ng Sabat. Paanyayayan ka man to me. Hindi sinabi ni Kristo, observe that truth. Come on to me. Pumarito kayo sa akin, persona. Hindi niya sinabi, mark on your calendar. Pag Sabado, mangiling kayo at kung hindi nagkakasala kayo. Kung meron final authority sa akin, no other than Jesus Christ. Dahil ang mga plano ni Kristo, ng ating Diyos na dakila sa lahat, ay inahayag din ng Banal na Espiritu. Nasaan sinabi sa Biblia, sa Bagong Tipan, na kapag hindi kayo nanginom ng Sabat, ang Banal na Espiritu ay nanunungkot, ang Banal na Espiritu ay nasasaktan. Wala rin. Ba't pinagpipilitan natin magkaasala ang mga taong hindi nanginom ng araw ng Sabado? Nakukulit tayo. Ayun lang yun. Nakukulit tayo. Alam niyo, pag pinag-aaral ng Sabat, maging sa mga rabbinical writings, ang bigat niyan. Kaya ang sabi ng iba, imposible talaga. Marahil hindi kayo ganito, pero yung iba nag-observe niyan, sila mismo, mga dyan, nagsabing, napakahirap. Meron nga, alam niyo, hindi nagsasot ng pustiso sa araw ng Sabado. May internet kayo. Anak, telling you a joke? I-google mo lang. Dahil pag nahulog ang pustiso sa araw ng Sabado at dinampot mo, nagkakasala ka. Kaya maraming bungal sa ibang bayan na nangangaral ng Sabat at Sabado. Hindi rin emergency ang usapin o biglang pangangailangan kung bakit nagpagaling si Kristo. Dahil sabi ko na, kahit linis, pwede siyang magpagaling. Ang totoo na, hindi naman mamamatay na yung paggagalingin mo. Nag-tiis namin ganun sakit eh. Hindi naman sinabi, naghihinga naman, kaya kinakailangan kahit Sabado, kahit Sabat, pagalingin ng mga taong yan. Hindi! Matagal na may mga sakit yung pilay. Matagal na may deformities yung tao yun. Pwede makapaghintay sa unang araw na tinatawag natin ngayong linggo. Pero pinagaling ni Kristo, Sabado. Bakit? Binabangga niya muli ang religious leaders. At ito yung isang pilay na gumaling na. Meron na naman binanggang patakaran sa Sabat, dala-dala yung banig sa kanyang katawan. Anong uring mesaya ito? Radikal! Dahil ang pag-ibig na Diyos ay radikal. Hindi mo kaya! Ako ang gumawa! Lahat ng ritual na sinisigaw ng mga relihiyon, kung hindi mo mababasa sa Biblia, you must obey God rather than me. Kapag hindi sinasabi ng Biblia, nagkaasala ba? Kapag hindi ka nanginginom ng Sabat, pakinggan mo yung Diyos kaysa sa konsensya ng mali naman. Na itinuro lang at tinanggap kung bakit mo pinaniwalaan. Binasa ko eh. Yung New Testament, wala akong nakita nagsabi nagkaasala ang dunang hiling ng Sabat. Wala akong
kasalanan. Mula sa listahan ng kasalanan sa isip, sa gawa, at salita, hindi nabanggit na kasalanan ang hindi manginginig ng araw ng Sabat na para sa inyo ay Sabado, samantalang Sabado sa tuwing ng mga araw natin ay may planetary week lamang. Walang Lunes-Lunes sa Biblia, first day. Walang Martes-Martes sa Biblia, second day. Walang Miyerkules sa Biblia, third day. Ayun lang ang binabanggit. Pero tayo, yung mga kaibigan natin mga Sabadista, editorial tayo, yung binabanggit ko, sinasabi ko, naging stricto sa araw ng Sabado. Ewan ko lang kung totoong magagawa. Dahil, kapag ginagawa mo yung Sabat, na hindi ka pwede mag-text,